At ayun na nga guys, napadaan tayo sa SM Santa Rosa at nakita ko po tong ribeye steak. Nakita ko makakapal at rinay ko po ipakilo kung magkano. At nagulat po ako is around 176 lang po. Kita nyo naman po ang kapal-kapal niya. Dalawa po binili ko. Yung isa po ay 168. Kita nyo naman po yung itsura niya, napakakapal. So, tatry po natin mag-steak sa bahay kung kaya po natin magluto ng ganito. Ang bala ko talaga bumili lang ng paa ng baka para gawing nilaga. Kita nyo po may mga gulay akong binili at nagulat din po ako, mura yung gulay nila sa SM. Yung beans na yan, pag binili nyo sa Talipapa, napakamahal po niyan. Yan po sa SM, nasa 20 to 30 pesos lang po yan. At niready na po natin ating butter, bawang, paminta, tsaka po yung steak natin, tsaka yung herbs po na nabili ko sa Pure Gold. Ayun po, mixed herb po siya. Meron po siyang oregano, rosemary. So, ang gagamitin po natin dyan is yung rosemary. So, ito po yung kadalasan natin nakikita pag kami nag-i-steak. So, ito na po yung 176 na binili ko. Kita nyo naman po yan, napakakapal po niyan. So, itratry natin kung masarap po ang kakalabasan nito. At syempre, huwag po natin kalimutan, igala ko po kayo sa aking garden. Kita nyo po ang aking mint. Ayan po, napakadami po niyan. So, kumukuha lang ako dyan, papitas-pitas pagka gusto ko pong gumawa ng mint tea. Papakulang ko lang po yan, tapos iinumin ko, masarap po siya. So, ngayon po, pipitas po tayo para sa ating plating. Para po maging presentable yung gagawin nating steak na natin kung ano ang kalabasan. Kakain na rin natin yan. At saka may mga good effects naman po yan sa katawan natin. Okay, ito na po. Lagay po natin sa plate. Medyo na parami po ang kuha natin. So, ayun po. Start na po natin. Lagyan po natin ng asin yan. Asin at saka paminta. Yan. At saka medyo na i-tap-tap natin. Yan. Palu-paluin po natin para po pumasok yung lasa po niya. Ganyan po dapat kalakas ang pagpalo natin. Ganyan po tunog. Para sarap na sarap. Para sarap na sarap. Siguradong pasok ang sarap niya pag ganyan kalakas ang tunog. Okay, tapos mainit na po ang kawali. Ayan po, ilagay po natin yan. Okay. Yan, siguraduhin po natin na mainit bago po natin ilagay ang ating steak. Pagka po, ayan, ilagay po na po natin yung butter, tapos yung bawang, huwag po natin kalimutan. At ako po, naglagay po ako ng onion kasi gusto ko po yung lasa ng onion. Yung iba kasi hindi na naglalagay niyan. Trip ko po yan para may lasang onion ng konti sa ating steak. Yan, pagka ganyan po yung itsura ay medyo brown-brown na, huwag po natin kalimutang shawiran. Yan, paliguan po natin ng butter yan sa ibabaw para manuot yung lasa, pumasok hanggang sa kaloob-looban. Yan, yan. Tapos medyo para sa akin kinukuskus kong ganyan para gumanda yung kulay. Tsaka dumikit din yung lasa. Okay, eto na po. Ayan, tapos na po. Ayan na po yung ating final outcome. At saka ayan po yung plating natin. Nakita po natin yung ating mint. Ito naman po, naparami ang mint natin. Pero don't worry, kakainin natin lahat yan. Taste po natin at nung tinaste po natin, napakasarap po. Yung garlic, perfect ang pagkakaluto. Napaka-juicy, parang ikaw lang, super juicy mo. Talagang nakatulong po ang pagpalo-palo natin kanina para bumaon pa. Bumaon ng gusto yung lasa. Kaya kung gusto yung bumaon ng lasa, paluin nyo lang kagaya ng pagpalo ko. Talagang pasok, ang sarap. Oh yeah! Hanggang sa muli!